Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari nyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay mapadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus.
banda rito. Ibuhos, ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya ko. Isa pa ibuhos. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Minsan pa, buksan. Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Ibuhos! Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa pamilya. Sa pamilya ko. Isa pa, ibuhos mo, Panginoon. Ibuhos mo. Ibuhos lang ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Lubos ang kagalakan ko dahil ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Come on, declare! Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Itodo! Itodo mo. Come on, sing! Itodo lang itodo mo. Nang todo, todo, todo. Hey! Sing! Nang todo, todo, todo. Hey! Nang todo, todo, todo. Pagpapala mo. Minsan pa, itodo mo. Sing! Itodo mo. Hey, hey, hey. Itodo lang itodo mo. Nang todo, todo, todo. Yes, Lord. Nang todo, todo, todo. Nang todo, todo, todo. Pagpapala mo. Come on, declare and sing it. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na, kitang-kita ko. Come on, declare it. Iba ka na, kapatid. Iba ka na. Iba ka na. Iba ka na, kitang-kita ko. Everybody dance, sumasayaw. Sumasayaw sa gala. Sumasayaw. Sumasayaw sa gala. Isa pa, everybody dance. Sumasayaw sa tuwa. Come on, everybody. Sumasayaw sa gala. Declare, bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Come on, everybody, declare we are blessed. Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Everybody, everybody shout, sumisigaw. Sumisigaw sa tuwa. Hey, hey, sumisigaw. Sumisigaw sa gala. Again, sumisigaw. Sumisigaw sa tuwa. Woo! Sumisigaw sa gala. Umayos ka, kapatid. Umayos ka. Umayos ka. Umayos ka. Dapat makita sa'yo. Isa pa. Paalalahanan mo. Umayos ka. Umayos
baka nakita ko. Come on, clap your hands to God. Woo! Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan hindi na mairan ang kabanal at kalawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pa mga kapatid, habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan hindi na mahiran ng
sukulang biyaya mo. Mga awit, Kabanata 106, talata 1-3. Purihin si Yahweh, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? At dapat magalak ang sino mang tao na makatarungan na gawang matuwid ang adhika sa buo niyang buhay. Panginoon, papurihan natin at ipag-awitan, maglingkod na walang humpay, sundin natin may katwaan, malugod natin purihin ang bumubuhay sa atin, Diyos na lubhang mapaging, tanging Amang magiliwin. Tayo ang bayan na ligtas, nang sa Kaniya'y tumawa, manatili tayong ganap sa mayaman niyang ligan. Ang Kordero'y papurihan, tawagan at dalanginan, tayo ay pinakikinggan sa anumang karanigan, at hindi kinakait ang masaganang pag-ibig sa bawat isang ibig na lubos ng pananalig. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Salamat po sa panibagong buhay, mga pagpapala, kalakasan at gabay na inyong binibigay sa amin. Dalangin po namin ang inyong presensya sa aming pampanambahan sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at mga kasalanan. Patatagin niyo nawa kami sa lahat ng pagsubok at masumpungan namin lagi ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, Diyos ating
Ang ating sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Roma, Kabanata 4, talata 13 hanggang 20. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil siya ay itinuring na matuwid sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ng pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako, upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nagkaalinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siya lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Tayo po ay magsitayo habang sabay-sabay na sinasambit ang ating OCUMC Mission Statement. We, the Obando Central United Methodist Church, for the fulfillment of our vision, are committed to the following trusts: to nurture the faith and spirituality of our lay people through sustainable spiritual programs and activities based on the Methodist traditions and discipline, to witness and evangelize extensively in the community and provide adequate programs in the area of social growth and development, to steadfastly promote the stewardship programs of the Church and translate the effort to tangible physical results, to provide the atmosphere for sustainable leadership development of our lay and church workers, to enhance their ability to lead and administer the Church, to work hand in hand with the community to preserve and protect God's gift to Mother Earth. This we will do through the help of the Holy Spirit. Amen. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Tapat ka, O aming Panginoon, mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Obando Central.
Atin pong ipanalangin ang mga bata at ilapit sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong araw ng pananambahan na muli mo kaming tinipon. Amin pong inilalapit ang mga batang ito, ang aming mga anak, kapatid, kasama sa bahay, Panginoon, ng mga bata, na nawa patuloy kanilang kilalanin bilang Panginoon na tagapagligtas. Sa kanilang murang edad, Panginoon, lumaki silang may pagkatakot sa inyo. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan upang kanilang patuloy na mahalin, paglingkuran ng kanilang mga magulang, ang kanilang pamilya. Panginoon, palakasin mo ang kanilang mga pisikal na pangangatawan. Huwag mong hayaan, Panginoon, dumanas sila ng anumang karamdaman. At sa mga sandaling ito, we are praying, Father God, ng kagalingan sa sinumang mga bata na nagdaranas ng sakit. Panginoon, palakasin mo ang kanilang mga loob. Huwag silang mamuhay sa takot, bagkus mamuhay silang nagtitiwala sa inyo. Panginoon, patuloy naming ipinapanalangin na sa mga darating na mga panahon, ang pananampalataya na meron kami, Panginoon, ay maipasa at patuloy na yumabong umunlad sa buhay ng mga batang ito. And we are praying, Lord God, na patuloy na gamitin mo po ang mga batang ito upang mabago ang bawat pamilya, ang bawat komunidad, na bahagi ng iglesyang ito, na bahagi ng komunidad na aming kinabibilangan. Yun lamang po, Panginoon, at batid namin na nalalaman mo ang adhika, ang mga layunin ng aming mga puso para sa mga batang ito. Patuloy namin itinitiwala sa iyong lahat. Ang lahat po ay nanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Marcos Kapitulo 8, mga bersikul 31 hanggang 38. Unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Mula noon, itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang taong makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Ang salita ng Diyos ay
Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Umaasa po ako na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at umaasa rin na magkakasama-sama tayo ngayong umaga para sa ating online Sunday worship. Mga kapatid, ang matalata na ating pagbubulay-bulayan ngayon umaga ay ayon po sa ating leksyonaryo para sa linggo na ito. Ayon sa nakasulat sa Marcos, Kabanatang 8, talatang 31 hanggang 38 na ganito po ang sinasabi. Mula noon, ipinalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap
Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanya mga alagad at pinagwikahan si Pedro. Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga alagad, pati ang kanyang mga tao, pati ang kanyang mga alagad. At sinabi, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Anong may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang Ama kasama ang mga banal na anghel. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay nasa 2nd linggo tayo ng ating tinatawag na Lenten season. Ito yung panahon para ating alalahanin ang mga paghihirap ng Panginoong Hesus at sa 40 araw na aayuno niya sa ilang at ganun din sa paghahanda sa kanyang muling pagkabuhay. At dito po sa talata na ito, tulad ng ating binasa kanina, ipinaalam ng Panginoong Hesus sa kanyang malagad ng anak ng tao'y dapat nang magpata ng maraming hirap. Excuse po. Siya ay tatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Mga kapatid, nang dahil sa sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang kamatayan, niyaya siya ni Apostol Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Marahil sa maraming mga dahilan na hindi nararapat mangyari sa kanya ang ganung mangyayari sa kanyang ministeryo dito po sa lupa. Sapagkat ayon na rin sa nakasulat sa Marcos Kabanatang 9, talatang 27 hanggang sa sumusunod, ang sabi rito ay nakasaad dito na tinanong ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad kung sino siya. Ang tugon mismo ni Apostol Pedro, kayo po ang Kristo. Excuse. Nang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, ang Mesiyas na isinugo ng Diyos Ama sa sanlibutan. Ayon sa mga sulat ng mga propeta mula sa Lumang Tipan na matagal nang hinihintay ng mga Israelita na magtutubos sa kanilang pagkalipin mula sa Roman Empire dahil ginagawa silang alipin sa sarili nilang bayan.
At siya rin ang inaabangan ni Simeon ayon sa nakasulat sa Lucas Kabanatang 2, talatang 37 hanggang sa sumusunod. Sinabi rito na si Simeon na sumakanya ang Espiritu na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoong Diyos Ama na magliligtas sa bayang Israel. Ibig sabihin, sa katauhan ng Panginoong Hesus bilang sugo ng Diyos Ama sa sanlibutan ay para tubusin ang mga Israelita sa pagkaalipin. Kaya mayroon nang nabuong kaisipan si Apostol Pedro kung anong dapat gawin ng Panginoong Hesus at kung ano ang dapat niya maging kapag siya'y nandito na sa lupa bilang isang Mesiyas na sugo sa mga Israelita. Pagkatapos, ganun na lang ang magaganap sa kanya, siya'y mamamatay. Marahil, ang nais makita ni Apostol Pedro sa katauhan ng Panginoong Hesukristo ayon sa ginagawa niya at nakikita nila, nakasama sila. Yung magpalaya sa mga demonyo sa katawan ng tao na sinasapian ito, magpagaling sa mga taong mayroon makaramdaman, makakita ang mga bulag, makalakad ang mga pilay, at lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Buhayin ang mga patay tulad sa kaibigan niyang si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing. At gayon din ang magpakain ang Panginoong Hesukristo ng libu-libong katao sa kaunting isda at tinapay na mayroon pang lumalabis o mayroon pang mga sumusobra. Marahil sa ganong kalagayan ng Panginoong Hesus ang nais makita ni Apostol Pedro bilang sugo ng Mesiyas na tagapagligtas ng Israel. Subalit, ang Panginoong Hesus ay hindi sumang-ayon sa ganong kaisipan ni Apostol Pedro. Kaya sinabihan siya na lumayo ka, Satanas, sapagkat ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kaya sa pagkakataong iyan, pinalapit ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad at ang mga tao at sinabi niya, kung ibig niyo naman sumunod sa akin, limutin niyang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kapatid, sa pamagitan ng ganitong pangungusap ng Panginoon Hesukristo, binibigyan niya tayo ng direksyon na dapat nating tahakin o piliin sa pagsunod sa Kanya. At kung ano man ang ating pipiliin o tatahakin, ito na ang magiging kalagayan ng buhay natin o pamumuhay. Ibig sabihin, kung pipiliin natin ang ating sarili, nangangahulugan ito na tatanggihan natin ang ating Panginoon Hesukristo. Samantala kung pipiliin natin ang Panginoong Hesus, kinakailangan tanggihan natin ang ating mga sarili at pasanin ang ating cross sa pagsunod sa Kanya. Ibig ko sabihin, nito ayon sa ating kasabihan, hindi po pwedeng mamangka ang tao ng sabay sa dalawang ilog. Totoo po yan, mga kapatid. Hindi tayo obrang nandoon sa dalawang lugar sa isang pagkakataon. Kaya nga mga kapatid, sa masaling ito, meron po tayong katanungan sa atin lahat. Ito naman katanungan na kayo na rin ang sasagot. Ano po ba ang nasa iyong isipan kapag sumusunod tayo sa Panginoong Hesus? Tayo ba ay katulad sa iniisip ni Apostol Pedro na mas pabor sa ating mga sarili ang ating kukuha? At ang ikalawa, ano naman po ang iyong isipan pag nagtutungo tayo sa ating
sa ating pagsamba, mga kapatid. Ano po ba ang isipan mo natin pag tayo nagsisimba? Kayo po ang sumagot yan, mga kapatid. Alam niyo po, ang pangungusap ng Panginoong Hesus ay kasing talas ng talim ng labahan o higit pa. At ang kanyang pamamaraan ay sukdulan. Sapagkat bilang sugo ng Diyos Ama, nararapat na bigyan tayo ng direksyon na dapat nating lakaran. Proteksyon at kaligtasan. Alisin ang panganib at mapanatiling banal at malinis ang ating pamumuhay at pananampalataya. Sabi nga sa banal na kasulatan, manatili kayong banal sapagkat ang Diyos Ama ay isang banal. Kaya mahalaga at kailangan tanggihan natin ang ating sarili at ipabayan natin sa Panginoong Hesus ang pagpapatakbo ng ating buhay. At yan ang nais niyang mangyari doon sa mga nagnanais na sumunod sa Kanya. Mga kapatid, sa pamagitan sa pamamaraan ng Panginoong Hesus, natanggihan natin ang ating sarili ay isang paalala sa atin na ang buhay natin ay hindi natin sarili. Ito'y pag-aari ng Diyos Ama at hindi tayo ang may kontrol nito, kundi ang Diyos Ama mismo. At ang buhay natin ay hindi tungkol sa ating sarili. Ito'y tungkol sa Diyos Ama, sapat siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagmamay-ari nito. Mga kapatid, mahalaga na alam natin ito. Minsan kasi, ang pangsarili muna natin ang unang nasusunod kaysa pagsunod sa Kanyang kalooban. Ito'y kadalasan nangyayari sa maraming mga mananampalataya na inuuna muna nila ang sarili nilang plano sa buhay. Mga lakad, mga hanap buhay, bago ang para sa Diyos. Kahit araw po ng linggo. Kaya yung tanggihan natin ang ating sarili ay isang paalala sa atin. Ito po'y hindi isang utos. Sapagkat ang buhay natin ay hindi naman natin sarili. Bagkus ito'y pag-aari ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtanggi sa ating sarili at pagpapaubaya natin sa Diyos ang pamamalakad sa pamumuhay natin, magkakaroon ng katuparan sa buhay natin. Ang nakasulat ayon sa Marcos, Kabanatang 8, talatang 35, na ganito po ang sinasabi. Excuse po. Ang naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, sabi ng Panginoon, at sa mabuting balita ang siyang magkakamit nito. Mga kapatid, kung iniisip kasi natin na ang buhay natin ay sarili nating pagmamayari, ano po? Sa ganong kaisipan, tayo'y nagpapatuloy gumawa ng anumang bagay ayon sa likas ng ating katawan lupa. Magiging malaya tayo gumawa ng anumang bagay na nais natin sapagkat sa sarili lamang tayo magsusulit. Kaya pati buhay ng ibang tao at ang kanilang tinatanggilik ay nanaisin natin makontrol. At baka pati ang kalooban ng Diyos ay mapagwikaan pa natin. Katulad sa ginawa ni Apostol Pedro, na niyaya niya sa isang tabi ang Panginoong Hesus at pinagwikaan, sapagat hindi angkop sa kanyang nais ang mangyayari at gagawin sa kanya ng mga tao. Mga kapatid, ang pagtanggi sa ating sarili ay hindi nangangahulugan na wala tayong karapatan o kontrol nito.
ito ay isang desisyon na dapat nating gawin sa ating buhay. Bagamat binigyan tayo ng Diyos Ama ng sariling karapatan o isang free will kung ano ang dapat nating gawin. Subalit, tandaan po natin mga kapatid, kapag tayo ay pumanaw na, lahat tayo ay haharap sa Kanya, sa ating Diyos para magsulit. Sapagat tayo ay hahatulan ayon sa ating mga sinalita at ginawa. Mga kapatid, tunghayan natin ang nakasulat sa ilang mga talata sa kabanatang 73 ng awit na ganito po ang ating matutunghayan. Ngunit ang sarili halos madupilas ang ako'y matapak sa lupang madulas. Pagkat sa palaloy, higit akong kusa, inggit akong kusa, at sa biglang yaman ng masama. Hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masisigla, kataway, malakas. Kaya sinikap kung ito'y saliksikin, mahirap mang ito'y unawain, gayunmay sa templo'y doon ko natuklas na ang masama ay mapapahamak. Yaong hihiwalay sa iyo'y mamamatay at ang nagtataksil, wawasaking tunay. Mga kapatid, yan po ay mga salita na ating nabasa mula po sa awit, kabanatang 73. Ngayon balikan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Kung ibig niyo naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay na mapupunta sa impyerno. Mga kapatid, piliin po natin at sumunod sa kalooban ng Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng buhay tungo sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng ating Diyos. Sa pangalan ng Anak at ng Banal na Espiritu, magandang umaga po sa inyo lahat. God bless. Sa panalangin at paglikom ng handog, matatagpuan po sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 11. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagsamasamahin po natin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako at sama-sama po natin itong italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos ng aming mga buhay, na siyang nagkakaloob ng lahat ng aming mga tinatangkilik, tanggapin po ninyo ang aming mga handog sa iyo, naway sa pamamagitan po nito at ng aming mga buhay ay magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangako. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na nagkakaloob sa amin ng kakayahan upang makapagbahagi at makatulong sa aming kapwa at sa iyong iglesia. Ipinagkakaloob po namin ang aming mga handog na ito kasama po ang aming mga sarili, kasama ang aming lakas, kasama ang aming mga buhay. Maraming salamat po mahal naming Ama. Naway maging kaluguran po ito sa iyong harapan. Maraming salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa mga sandali pong ito, kayo po ay aking inaanyayahang dumulog sa panalangin sa ating Panginoon. Sa ating Diyos na siyang may kakayahang duminig sa ating mga panalangin at magkaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang lahat ng ating mga pasanin, mga alalahanin, mga problema, at iba't ibang mga karanasan, at maging ang ating buong pamilya, mga nasain, mga pangarap, ang ating mga trabaho, ang ating mga pinagkukunang yaman, at manatili tayo nagtitiwala sa Kanya ang gagawin sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Pinupuri at dinadakila ka namin, O Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Ikaw po na aming kalasag at tanggulan. Ikaw na lagi naming saklolo sa lahat po ng kabagabagan. Ikaw na Diyos na laging nakamasid sa amin at nagbibigay ng kalakasan sa mga panahon na kailangan po namin. Sa iyo po kami patuloy na nananangan at nagtitiwala, O Diyos. Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri at pagsamba, ang aming mga kaloob na hain ng pasasalamat, at kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay, ang iyong kabanalan, ang iyong kaluwalhatian. Ikaw na nananahan sa dakilang liwanag, O Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba, at sa iyong banal na harapan, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala mo at ang pag-abot sa buhay ng bawat isang kasama sa pagsambang ito, na inaabot ng kanilang mga damdamin at pananampalataya. Sila na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan, o saan mang lugar sila naroon ngayon, Panginoon. Magpakahayag ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dakila naming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. At patuloy mong dinggin ang panalangin ng bawat isa, na patuloy na naghahain ng pagtitiwala po sa iyo at naghihintay ng iyong gagawin sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Aming Ama, sa iyong banal na harapan, patuloy pong itinataas sa iyo ang lahat ng kaanib ng iyong iglesia sa Ubanto Central United Methodist Church at sa lahat ng kasama namin sa pagsamba pong ito. Gayon din po ang baong konseho, Panginoon, ang lahat ng opisyales sa pangunguna ng kapatid na Ray Sakdalan. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mong patnubagutan ng kanilang pananampalataya, at igawad mo po ang kalakasan, galing at talino, ang inspirasyon na magagamit ng buong konsehong ito, Panginoon, upang patuloy na gawin at sundin ang iyong mga kalooban, upang maipagpatuloy ang iyong ministeryong iniyatang sa aming balikat bilang isang iglesia. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin, O Diyos, upang ang lahat ng pagpapala ay maging bahagi sa iyong iglesia, sa iyong kaharian, nagiging sentro ng pagtulong at pag-abot sa nangangailangan. Maraming salamat po, O Diyos. Itinataas po sa iyo, Panginoon, maging ang aming D.S. Glenn Mandiola, kasama ang kaniyang buong pamilya. Patuloy mong ingatan ng kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, at patuloy nag-akayin at gabayan, Panginoon, sa pangunguna sa South Bulacan District. Itinataas namin sa iyo ang aming mga obispo, si Bishop Seri, si Bishop Juan, si Bishop Torio. Patuloy mong ingatan ang kanilang mga buhay, i-inspire sila, Panginoon, at gamitin ang kanilang pananampalataya, gamitin ang kanilang pagpapala upang mapaglingkuran ka at ang iyong buong iglesia, ang buong United Methodist Church, O God, dito sa Pilipinas and even in abroad. Patnubayan mo po ang kanilang mga pamilya saan man sila naroroon. Patuloy mo silang kupkupin at ingatang palagi, Panginoon. Dakilang Diyos, ipadama mo ang iyong pagkalinga at pag-ibig sa buhay ng iyong mga anak na ito. Maranasan nilang palagi ang iyong paglingap at ang masaganang biyayang dumadaloy sa iyo, O Diyos.
Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa mga kapatid namin na pinagkalooban mo ng ganap na kagalingan, kalakasan at kalusugan, Panginoon. Sa patuloy na pagkakaloob mo, O Diyos, ng katagumpayan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Gayon din sa mga kapatid namin na dumaraan sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga panahong ito. Katagpuin mo po silang lahat, Panginoon. Papagtatagumpayin mo rin po sila. Aming Diyos, dakilan naming Ama, sa aming mga magulang at kapatid, na dahil sa kanilang katandaan at kahinaan, Panginoon, ng kanilang mga katawang lupa ay naratay sa higaan. Hayaang maranasan nila ang kalakasan ng kanilang pananampalataya at kapayapaan sa kanilang mga puso. Patuloy mo silang bigyan ng inspirasyon na nagdudulot ng kaligayahan sa panahon ng banig ng karamdaman, Panginoon. At iingatan mo po ang kanilang pamilya na patuloy na nag-aalaga at tumitingin sa kanilang mga pangangailangan. Igawad mo sa kanilang ibayong lakas at pagpapala. At maging sa lahat ng mga kapatid po naming nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang uri ng karamdaman, nakararanas ng kahinaan ng pangangatawan, nakakaranas, Panginoon, ng kalumbayan, O Diyos. Abutin mo silang lahat, Panginoon. Yakapin mo silang lahat, O Diyos. Ibigay mo sa kanila yung kalakasan na kailangan nila sa mga panahong katulad nito. Igawad mo sa kanila ang iyong pag-ibig, O Diyos, ang kagalingan, ang kalusugan, ang kalakasan, maging ang inspirasyon na sa panahong ito, Panginoon. Magkaroon sila ng pag-asa. Gayon din, O Diyos, sa mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, nasa malalayong lugar, Panginoon. Ang tanging namin dalangin ay ingatan mo po silang patuloy. Samahan mo sila saan man sila naroon ngayon. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng pagkakasakit at anumang uri ng kapahamakan. At ibigay mo sa kanila ang pag-asa na ipagkakaloob mo ang lahat ng kanilang pangangailangan hanggang sila'y makauwi sa kanilang mga tahanan, O Diyos, na masusumpungan ng proteksyon na nanggagaling po sa iyo. Sa ilalim ng iyong kalinga at pagliligtas, Panginoon. Aming Ama, idinudulog po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming bayan. Patuloy mo pong ingatan ang bansang ito sa pangunguna ng aming Presidente Rodrigo Duterte, ang buong administrasyon, ang mga taong nagiging advisor po niya o nakaka-impluwensya sa kanya. Ang lahat ng nasa Senado, ang lahat ng nasa Kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan, sa bawat bayan, sa bawat barangay, O Diyos. Patuloy mo po silang bigyan ng talino, bigyan ng kaalaman, ng inspirasyon at pagpatuloy na mapaglungkuran ang aming bansa at ang mga komunidad na kanilang nasasakupan, Panginoon. Iingatan mo sila at ilalayo sa pagkakasakit upang patuloy nilang maibigay ang kanilang serbisyo sa bawat Pilipino, Panginoon, saan man naroroon po. At sa aming karanasan, O Diyos, sa lumaganap na coronavirus, Panginoon, nagtitiwala po kami na wawakasan mo ang sakit na ito. Nagtitiwala kami sa iyong pamamaraan, Panginoon. Ibabalik mo ang kapayapaan at kalusugan at pag-angat ng kabuhayan ng aming bansa, ng bawat Pilipino, lalo na ng iyong mga anak, ang bawat Kristiyano, Panginoon. Tutulutan mo, Panginoon, na makita namin at maranasan namin ang lunas sa karamdamang ito. At muli, Panginoon, mararanasan po namin ang iyong pag-ibig, ang kalusugan, ang normal na pamumuhay, na maipaglilingkod po namin sa iyo at sa aming kapwa. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay at ang mga kababayan namin, sila ng mga frontliners, Panginoon. Maari silang mga doktor, mga nurse, mga medical staff, ang mga kapulisan, ang mga guro, ang mga nasa barangay at pamahalaan, maging ang mga manggagawa, ang mga pastor at diakonesa, ang mga volunteer worker na kumikilos ngayon upang abutin at paglingkuran ang aming kapwa. O Diyos, ilayo mo sila sa pagkakasakit. Iligtas mo silang palagi, Panginoon, at provide mo lahat ng kanilang pangangailangan na pinoprotektahan sila sa lahat ng uri ng karanasan sa buhay, O Diyos. Panginoon, idinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang amin namang kani-kaniyang mga panalangin.
Alam ko po, O Diyos, na sila na nasa kanilang mga tahanan o pinagtatrabahuhan ay may mga panalangin sa kanilang mga puso. Alam ko, Panginoon, na ang bawat isang naririto ngayon at kabahagi sa pagsambang ito ay may nais idulog sa iyong banal na harapan. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw ang nakakasaliksik ng puso. At ikaw ang Diyos na naggagawad ng katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Ibigay mo sa amin ang pagtitiwala, Panginoon. At itaas mo ang aming pananampalataya. At makamit namin, O Diyos, ang bawat panalangin namin, lalo't ito'y makakatulong sa aming paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa, at sa aming buhay, sa aming pamilya. Dakilang Diyos, sa pagpasok ng bagong taong ito ng 2020, maniriwa sa aming mga puso ang iyong mga pangako, ang biyaya at pagpapalang nais mong maranasan namin, ang kasaganaan at kagalingan, katagumpayan sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa aming mga hanapbuhay, sa aming relasyon, sa aming kapwa at pamilya, katagumpayan sa mga pagsubok na darating sa aming mga buhay, na ang iyong ipagkaloob ang biyaya at pagpapala at ang iyong kalakasan at kaaliwan sa mga panahon ito. Patuloy pong ibukas ang aming mga puso, O Diyos, at pagkaunawa, at makita ka po namin sa aming mga puso. Masumpungan po namin, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. At doon, mauunawaan namin ang malalalim na panukala mo sa aming mga buhay. Hindi lamang sa aming buhay, kundi sa mundong ito, sa iyong mga nilikha. At lagi kaming turuang magpasakop sa iyong mga kalooban. Dakila namin, Diyos. Sa iyo iniaalay po namin ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at ang buong pusong pagtitiwala sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pakikipisan at paggabay mo sa amin sa pagsambang ito. Sa malayang pagkilos ng banal mong Espiritong kumilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. At ngayon, igawad mo naman po sa amin ang iyong masaganang bendisyon. Na patuloy naming maranasan ang iyong pagkalinga, ang iyong yakap, ang iyong pag-ibig, ang iyong pamamatnubay bilang aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na nagkakalob ng mga biyaya at pagpapala at tumutugon sa lahat ng aming panalangin. Hayaang ang kaligtasang idinulot ng aming Panginoong Sukristo ang patuloy na manahan sa aming mga buhay, na naghahatid sa amin ng buhay na walang hanggan at katiyakan nito. At gayon din ang banal na Espiritu na nagbibigay ng kaaliwan, na siyang gumagabay sa aming landas at umaakay sa amin patungo sa iyong mga kalooban. Maranasan namin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. And
sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!